Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kalikasan. Brother Alexander, may na naman akong panibago na naman na tanong naman doon sa mga sinabi mo ngayon kay John Rico. Sabi mo, kahit gumawa ng masama, ligtas pa rin? Yes. So, teka, babasa ako talata ha. Teka muna, babasa muna akong talata. At tingnan natin kung ano yung masasabi mo sa sinasabing ito ni Kristo mismo. Eto. Sabi ni Kristo sa John 8:31 ganito. Yan. Sabi niya, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Tanggap mo ba sinasabi to ni Kristo na alagad ka lang niya kung mananatili ka sa Kanyang salita? Oo. Tanggap ko. Tanggap mo? Tanggap? Tanggap ko. O, tanggap. Ngayon, kung papatay ka pa, alam mong masama, papatay ka pa, nasa salita ka pa rin ba niya pag pumapatay ka pa? Hindi ka na nasa salita niya, pero hindi ka niya iko-condemn doon. Hindi. Teka muna. Gusto ko linawin to para sa mga audience. Ha? Direct to the point lang. Kapag pumapatay ka ba, nasa salita ka pa rin ba niya? Oo o hindi? Yes, nasa salita ka pa rin niya. Pero sinabi rin niya po sa Paul, yung ginagawa ng katawan mo, it's not your inward. Tandaan mo, ang flesh natin ay influence ng devil. Pag nagkaroon ako ng, for example, may pumatay, merong ng loob sa akin, na alam ko ang Diyos at napatay ko siya, na hindi ako dapat pumatay, diba? Teka muna, brother, iba yung self-defense sa tinutukoy ko na talaga papatay, manghuhold up pa siya, mangre-rape pa siya, yung ganun ba? Mangre-rape, manghuhold up, papatay pa rin, babaril pa rin ang tao, yun ba sila, ligtas pa rin ba sila, o hindi? Ligtas pa rin sila. Ngayon, dahil sagutin ko kasi para may explanation din naman ako kung okay sa'yo. Okay, go ahead. Ito. Yung mga naniwala kay Kristo na kagaya natin, capable tayo ng sinning kasi nai-influence tayo ng kademonyuhan. Kaya nga siya tumira sa atin para i-convict tayo to do good works. Reap what you sow sa flesh. Pag Kristiyano ako na ng gahasa, makukulong ako. Yun ang parusa. Yung ba, ibig sabihin, hindi ako ligtas? Hindi yun ang sinabi sa Bible. Pero ang sinabi sa Bible, magpakabuti ka na, for I am holy. Kaya nga, command yun, it's a command. Hindi niya sinabi na, because you believe, you are holy, you will not sin anymore. Hindi niya sinabi yun. Kaya nga, siya lang ang pwedeng gumawa nun. Hindi ko naman sinasabi na, go ahead, dahil ligtas ka na, pwede ka nang pumatay. Huwag niyo akong anuhin doon, huwag niyo ako i-quote na, kung sinabi kong okay lang gumawa. Ang sinasabi ko, once God is in us, He will convict us of anything. Pero mayroon pa rin tayong free will.
Okay, tanong ko sa iyo ngayon, kapatid Alexander, saang talata sa Biblia mo nabasa na kahit manggahasa ka pa, mangrep ka pa, ligtas ka pa rin? Sa 1 Corinthians 5, 1 through 5. Teka. Kung hindi ko mabasa sa talatang yan mismo na kapag nang-rape ka, ligtas ka pa rin. Pag hindi ko mabasa dyan, anong tatanggapin mo ba yung mga manonood sa'yo? Iba na tingin sa'yo? Hindi. Kasi ang gagawin mo sa akin, babasahin mo yung something na wala sa Bible. Ang gusto kong basahin ganyan. Kasi ang binibigay mo sa akin, naghahanap ka ng Bible sa Bible, hindi ganyan ang usapan natin. Kagaya ng usapan natin dati. Pag nag-contradict sa... Okay na. Oh, sorry na. Ngayon, kukuha lang ako ng ibang talata, ganito. Ito sinasabi sa talatang ito. Someone may say, I am a Christian. I am on my way to heaven. I belong to Christ. But if he doesn't do what Christ tells him to, he is a liar. Tanggap mo yan. Tanggap ko yan. Ngayon, sabi naman ni Kristo sa 1:8:44, ang ama ng mga sinungaling ay ang dyablo. Tanggap mo rin yon. Tanggap ko rin yan. Saan napupunta ang anak ng dyablo? Sa langit, sa impyerno? Tumanggap kay Jesus Christ sa langit. Hindi. Pero Yung anak ng dyablo. Saan pupunta ang anak ng dyablo? Sa langit, sa impyerno? Ang anak ng Diablo, ang anak ng Diablo ay yung mga tumanggap, yung mga hindi tumanggap sa Jesus Christ. Kaya nga binasa natin kaya nga kailangan sumagot ako para maano ko. Sabihin mo kung hindi ako sasagot, then I want answer para maipaliwanag ko yung point. Pag tinanong mo ko, it's not yes or no. I have to explain. Ngayon, sabihin mo sa akin, yes or no lang, no explain. So the viewers can know also that I cannot explain. Nag-usap tayo dyan before. Hindi ko pa pinapatakbo ang oras, Brad. Huwag ka mag-alala, hindi ko pa pinapatakbo ang oras. Pag sasagot ka talaga, papatakbuhin ko yung oras. Hindi ko pa pinapatakbo. Ang nais ko lang ay hindi yung sarili ko lang iniisip ko, ha. Hindi lang sa'yo. Sa mga nanonood, syempre hinihingin, ito binabasa ko yung mga comment nila dito eh. So hihingin ko yung tamang Brother Alexander. Kasi tanggap mo sa unang Juan 2:4, kapag sinabi mong Kristiyano ka pero hindi mo ginagawa ang mga utos ni Kristo, sinungaling ka. Tanggap mo rin na ang ama ng sinungaling ay dyablo, ayon sa 1:44. Ngayon, ang follow-up question ko naman doon, saan napupunta ang anak ng dyablo? Sa langit ba o sa impyerno? Yan ang sagutin mo. Okay, time starts now. Ang sagot dyan, kung anak ka ng dyablo, mapupunta ka sa impyerno. But you have to identify. Yung mga Kristiyano, kung hindi ko matumanggap sila sa God, hindi na sila magkakamali. Yun ang sinasabi ko, do not judge what the people are doing. Judge what Jesus Christ did. Si Jesus namatay, maniwala ka, ligtas ka na. Parang hindi naman fair sa atin na yung nakapako sa cross, sinabi lang, Lord, bring me to paradise. Kawawa naman yung mga tao na ni-rape niya. Kawawa naman yung mga tao na pinatay niya. Ganun kabait ang Diyos natin na maniwala ka lang, ligtas ka na. Hindi tayo holy. Now you believe me, you're holy. No, be holy for I am holy. Now, are you capable of sinning? Of course you do. Pag nakita mo akong pumatay, don't judge me. Baka may dahilan ako. But Jesus will get me because I believe and respect His blood. That's the answer there. Okay. Ngayon, lipat muna ako sa ibang magtatanong para mapagbigyan naman yung ibang magtatanong basta, yun ang sagot ni Brother Alexander, kayo na bahala magtimbang doon.